Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo yung may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. magnificent, eternally wonderful.
and eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Good morning po sa ating lahat and welcome po sa ating morning devotion. At sa umaga pong ito, bago po tayo mag-umpisa, samahan niyo po muna akong manalangin. Let us pray. Father God, patuloy po akong lumalapit po sa inyo. Nagpapakumbaba po kami at nagpapasalamat o Diyos sa magandang araw na pinagkatiwala niyo po sa amin. Dalangin po namin sa umaga pong ito, patuloy na samahan niyo po kami, Panginoon, sa amin pong pag-aaral ng inyong pong salita. Dear God, we pray, Panginoon, na ikaw po ang manguna sa aming mga buhay at patuloy na ipaunawan niyo po sa amin ang inyong mga salita sa umaga pong ito. Pinupuri ka po namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang pag-aaralan po natin ngayon is Know and Love God Through His Word. So, yung ating verse po for today is Psalms 119 verse 97. Ang sabi po dito, How I love your law, it is my meditation all the day. So, tayo po bilang mga Kristiyano, alam po natin kung gaano po kaimportante na mag-aral po tayo ng salita ng Diyos at maging knowledgeable po talaga tayo sa salita ng Diyos. Kasi, dito po tayo lalalim. Amen po ba? Dito po lalalim yung ating relationship sa Panginoon. So, the more na sinisik natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, the more din natin siyang nakikilala and the more din natin siyang minamahal sa ating mga buhay. So, pero aminin po natin, 'di ba? Minsan sa buhay natin, hindi tayo nagiging committed talaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Lalo na kapag tinamad na tayo o nakaskip na tayo ng pagbabasa, tuloy-tuloy na, hindi na tayo nakakabawi sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nawawala na yung mga personal Bible study natin. At malaki po yung epekto nun sa relationship natin sa Panginoon. Kasi hindi natin pwedeng sabihin kasi na mahal natin ang Diyos, pero hindi tayo lover ng kanyang mga salita. Conflict yon na sabihin natin mahal natin ang Diyos, pero hindi tayo nag-aaral ng kanyang mga salita. So, kung mahal natin ang Diyos, dapat the more din natin siyang kinikilala. And doon naman po yung nag-uumpisa kapag kinilala natin ang Panginoon, doon na di naman natin siya mas mamahalin pa. Parang sa tao, 'di ba? Hindi naman natin mamahalin ng isang tao kung hindi rin natin siya una kilala. So, ganun din po sa Diyos. Kapag hindi natin naintindihan yung kapag hindi natin naintindihan na siya yung unang nagmahal sa atin. Pag hindi natin naintindihan yung grace niya, yung salvation niya sa atin, yung mercy niya. So, hindi rin ganun kalalim hindi rin lalalim yung pag-ibig natin sa Panginoon. Amen po. So, sa buhay po natin, merong mga hindrances na pwedeng possible na mangyari sa atin. Bakit hindi natin lubusan na minamahal ang Diyos? So, there are 3 barriers of loving God. So, number 1 po, bad things in the world. So, may mga bagay tayong mga nararanasan o mga nakikita dito sa mundong ito na minsan na napapaisip tayo kung may Diyos ba talaga? O alam ba ng Diyos yung mga nangyayari sa atin? Minsan, yun yung nagiging tendency natin. Nakakasyon natin yung existence ni God sa buhay natin. Kung gumagawa ba talaga siya sa ating mga buhay. Number 2 po, good things in the world. So, ito yung mga bagay na, magagandang bagay na nakikita natin sa mundo na
dun na lang tayo nakafocus, no? Yun na lang yung goal natin na makuha o makamit. Hindi na yung kilalanin natin o mahalin ng Diyos, kundi yung mga magagandang bagay na na-experience natin dito sa mundo. Pangatlo po is yung busyness of the world. So, sa tingin ko tayo makaka-relate po dito, no? At nakikita natin talaga na sobrang busy na po talaga ng mundo. No, na minsan yung time natin, hindi natin alam kung paano natin pagkakasyahin. Na hindi na natin, umaabot tayo sa point na hindi na natin napaprioritize yung pag-aaral o pagbabasa ng salita ng Diyos. So, kapag itong pong mga bagay na ito ay patuloy na nangyari sa atin, is talagang maapektuhan yung relationship natin sa Panginoon. Ngayon, paano po ba natin ma-overcome yung mga barriers po na ito para lubusan po nating mahalin ang Diyos o lumalim po yung ating pag-ibig sa Panginoon? So, God's Word is the key. So, wala na pong iba kundi ang salita ng Diyos yung makakapag-overcome ng mga barriers na yan. God's Word is the revelation of who He is. God's Word is the revelation and the only way to know Him. So, yun lang po yung way na makilala po natin ang Panginoon through His Word. Yun lang ang way para mas lumalim yung pag-ibig natin sa Diyos. It's through His Word na makilala natin siya. Sabi po dito sa Philippians 1 verse 9, this is the prayer of Paul. Sabi niya, "In this I pray, that your love may overflow still more and more in real knowledge and all discernment." Si Paul, wala siyang ibang desire sa mga kapatid niya sa Panginoon, kundi maging rooted and grounded sila sa salita ng Diyos. So that their love for God and yung love nila sa kapwa nila, o yung pag-ibig nila sa kapatid nila sa Panginoon, would continue to grow and multiply. And the more na nag-i-increase yung knowledge nila, nag-i-increase din yung pag-ibig nila sa Panginoon, nag-i-increase din yung, the more din sila na nagiging conformed sa image ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan, gusto ko pong basahin yung verse 11 ng Psalms 119. Sabi po dito, "I have treasured your word in my heart, so that I may not sin against you." Tingnan natin kung gaano dapat yung attitude natin when it comes sa salita ng Diyos, kung paano natin siya dapat na i-treasure, kung gaano siya ka-importante, makita natin yung value ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. So, basahin ko po ulit, sabi po sa Psalms 119 verse 11, "I have treasured your word in my heart, so that I may not sin against you." So, dito natin makikita na kung gaano makapangyarihan ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi na dyan, let us treasure the Word of God sa ating mga puso, nang sa gayon, hindi tayo magkasala sa Panginoon. So makikita natin na yung salita ng Diyos can purify us. Amen? Ang salita ng Diyos can correct us, can change us. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos is buhay, it is living, it is active sa ating mga buhay. Hindi lang siya basta salita lang, kundi meron itong kapangyarihan na gumagawa sa ating mga buhay na kayang magbago. It will keep us from sinning if we treasure the Word of God in our heart. Sa the word for hidden, sa ibang kasi sa ibang version, hidden yung yung word na ginamit nila. The word hidden in the original Hebrew means to treasure. Yun po yung binasa natin kanina. To regard as highly valued, to hide, keep, save up, and store. So, gaano natin tinitreasure ang salita ng Diyos sa ating mga buhay? And paano natin ito tinitingnan as high value talaga sa ating mga buhay? Gaano natin siya tinitreasure sa ating mga buhay bilang tayo po ay mga Kristiyano? So, what are the several ways that we can hide, treasure, and store up God's Word
in our hearts. So, syempre number 1 po is read. Amen? So, kailangan nagbabasa po tayo. Binabasa po natin ang salita ng Diyos. So, first step po yan na for us to know God and understand yung plan niya sa ating mga buhay is to read the Bible. So, kailangan meron po tayo, lahat ng Kristiyano dapat ay meron tayong consistent na oras and paraan kung paano natin basahin ang Biblia. So, nabanggit na to sa atin before na meron tayong namang mga available na plan na kung saan pwede tayong i-guide sa kung ano yung mga babasahin natin for this day. Nang sa ganun, hindi tayo malito at nag-guide tayo kung ano yung pagkakasunod-sunod na pwede nating basahin. So, nakadepende naman po yun sa inyo. So, pwede kayong magtingin ng mga plans sa mga applications na meron sa phone nyo na available. So, ayun. So, madali na lang naman po to kasi teki naman na po tayo. So, hindi na po tayo mahihirapan dyan. So, next po is listen. Makinig po tayo ng salita ng Diyos. Halimbawa, meron tayong mga services, worship service. Diba? So, hindi lang tayo nandun para gawin yung part natin. Tutugtog tayo or kung ano man yung part natin, kakanta tayo, then after nun, wala na tayong gagawin. No, we should also listen sa salita ng Diyos. Hindi lang po yun. So, pwede rin po tayong through songs, mga gospel songs, worship songs natin, pwede tayong makinig doon. Nakakatulong din po yun para madali nating ma-remember yung mga salita ng Diyos. Amen? Next po is write. So, kung pwede kang magsulat ng mga verses, kung mas madali mo siyang maalala through sa ganon, pwede naman po. So, pwede kang magsulat kung ano yung mga, halimbawa, for this day, ito yung verse na pinag-aralan mo. Then, write it down kung ano yung mga thoughts mo regarding doon, ano yung revelation ni God sa'yo, dun sa verse mo na binasa that day. So, next po is through sa mga kapatid natin sa Panginoon. So, let us discuss yung mga Word of God sa mga kapatid natin sa Panginoon. So, kapag nagkumpulan tayo, so pwede tayong mag-usap kung ano yung mga pwede nating pag-usapan about the Word of God so that mag-grow yung bawat isa po sa atin. Kung ano yung mga thoughts natin regarding sa salita ng Diyos, pwedeng pag-usapan para lahat tayo mag-grow bilang mga magkakapatid po sa Panginoon. So, next po is study. So, hindi lang po tayo nagbabasa but we also study yung salita ng Diyos. So, hindi lang din po natin minimemorize ang salita ng Diyos but we study ano yung mga application nito sa ating mga buhay. So, yun po, mag-aral po tayo. Kailangan meron po tayong personal na Bible study. Next po is meditate. So, sabi po sa, diba, sa Joshua, na dilidilihin natin ang salita ng Diyos. So, importante po that we meditate yung salita ng Diyos sa ating mga buhay, ano yung mga promises ng Lord sa atin. Let us meditate on it para nakastore siya sa heart natin na pagdating ng panahon na nagkaroon tayo ng mga struggles, ng trials, na hindi tayo madaling masway because the Word of God is stored in our hearts. At yung salita ng Diyos ay buhay sa atin. Binabago tayo ng salita ng Diyos. It is active in our lives. It is living. It is powerful sa ating mga buhay. And magiging matatag po tayong mga Kristiyano. Matatag yung ating pag-ibig sa Panginoon. We are rooted and grounded sa salita ng Diyos at pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. So, I hope po na sa umaga po ito, meron po tayong natutunan. Let us continue to seek the Lord sa kanyang mga salita. Dahil tayo bilang mga Kristiyano, kailangan nating lumalim sa ating relationship sa Panginoon at mahalin natin ang Diyos ng buong puso,
isipan at kaluluwa natin. Marami pong salamat and I hope na mayroon po tayong natutunan sa umaga pong ito. God bless us all po. Hallelujah, hallelujah Jesus, hallelujah Lord. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyo Ama sa umagang ito Lord God. Lord, sa araw na iyan, sa umagang ito Panginoon, na kami po ay nakarinig ng iyong mga salita sa pamamagitan ng morning devotion Panginoon. Maraming salamat po Diyos, lalo na sa mga nakakarinig ng mga salita mo online Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ang bawat buhay Panginoon Lord God, na naway maging magrema sa bawat puso Panginoon, sa mga nakakapakinig nito Panginoon. At Lord, pagpalain niyo rin po Panginoon ang lingkod mo na ginamit mo sa oras na ito Ama, na sa paghahayag ng iyong mga salita o God. Salamat po sa kanyang buhay. Patuloy niyo po siyang ingatan, gabayan Panginoon Lord God, lalong-lalo na rin po ang kanyang buong pamilya. Maraming salamat po sa iyo sa umagang ito Lord God, at ganoon din po Lord sa mga hindi na nakikinig Panginoon ng morning devotion o God. Lord, hipuin niyo po ang kanilang mga puso't isipan Panginoon, na sa tuwing umaga Panginoon ay aming aabangan ang morning devotion o God. Pagpalain niyo po at ingatan niyo Panginoon ang lahat ng mga anak mo, mga lingkod mo Panginoon Lord God, na patuloy mong ginagamit Panginoon sa mga sa paglilingkod sa iyo Ama. Maraming salamat po sa iyo Lord. Ganun din po Ama sa mga hindi na nakakaalala na makinig at magpunta sa iyong bahay panambahan Lord God. Lord, hipuin niyo po ang bawat puso ng mga anak mong ito Panginoon, at patuloy niyo po silang gabayan Panginoon Lord God. Naway Lord, lagi kami makapanalangin Panginoon Lord God. Loobin niyo po Panginoon na kami ay laging makapanalangin at laging makapagniig sa iyo Panginoon Lord God. Lord, kung ano po ang kalooban mo sa bawat isa Lord God. Kayo po ang dakilang Diyos na may kapangyarihan. Kaya po Ama, sa umagang ito, maraming salamat po sa iyo. Salamat din po sa lahat ng mga salita mo Panginoon, na patuloy naming naririnig Panginoon. Salamat po Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging banal na pangalan ni Jesus. Amen.